Ika-4 na kabanata ng Violets Are Blue. Habang naghihintay sa arraignment ng daddy ni Edmond, nag-concentrate naman si Michelle sa trabaho. There was so much to do. Naipon iyon sa mahigit 1 linggong pagiging abala niya sa pagkamatay ng ama. Ngayong kanya na ang majority ownership ng kawing ng Rainbow's Shops, mas bumigat ang kanyang tungkulin. Pero hindi iyon problema kay Michelle. Bukod sa sapat ang kanyang kaalaman sa pasikot-sikot ng pamamalakad niyon, malaki rin ang kanyang tiwala sa staff na nakasama nila ni George sa pagpapalago ng negosyo. 1 buong linggong singkad na puro trabaho lang ang inasikaso ni Michelle. At nang hapong iyon, Huwebes, tinawag niya sa kanyang private office si Tanya, ang sekretarya niya. Ilang minuto na lang at tapos na ang office hours. Yes, ma'am? Tanong sa kanya ni Tanya habang pumapasok. Iminuestra ni Michelle ang upuan sa harap ng kanyang executive desk. Naupo naman si Tanya. Nagtaka ito sa ibinungad na tanong ng lady boss. Happy ka ba sa pagtatrabaho mo rito sa RMI, Tanya? Tanong ni Michelle. Oo naman, ma'am. Sagot ni Tanya. What about working for me? May reklamo ka ba sa akin? Tanong uli ni Michelle. Medyo kinabahan si Tanya. Delikado ang tinutungo ng mga tanong ng lady boss. Para siya nitong sisibakin sa pwesto. Pero ano ba ang mali niyang nagawa sa loob-loob ni Tanya? Na obrang pagbatayan para siya tanggalin sa trabaho. Maliban na lang kung may ideya na ito tungkol sa... Don't worry, Tanya, sabi rito ni Michelle. Nakahalata ito sa kabadong pagtataka ng kaharap. I'm not about to fire you, paniniguro ni Michelle sa kanyang sekretarya. Nakahinga si Tanya. Pero sagutin mo muna ang mga tanong ko, sabi ni Michelle. Sa totoo lang, ma'am, ani Tanya. Hindi ako kailangang tanungin. Happy ako rito sa RMI. Of course, kumpara sa ibang kapwa ko sekretarya rito, mas marami ang load ng trabaho ko. Pero okay lang. Hindi ko ipagpapalit ang pwesto ko bilang secretary ng big boss ng Rainbows. Ngumiti si Michelle. Aniya, totoo? Hindi mo ipagpapalit yun sa personal assistantship na plano kong paglagyan sa'yo? Mas malaki ang sweldo kaysa tinatanggap mo ngayon. May dagdag pang allowance at ibang perks. Hindi agad nakapagsalita si Tanya. Pero obvious sa reaksyon ng mukha nito ang excitement sa narinig. I need a personal assistant, Tanya. Hayag ni Michelle. At bakit ako kukuha ng bagong empleyado para punuan ang posisyong alam kong kayang-kaya mo naman? Hindi magkandatuto ang Tanya sa labis na pasasalamat sa boss. Simula sa 1 linggo, sabi ni Michelle, magre-reorganize ako sa executive level. All those deserving staff will be promoted. I just thought na sa'yo ko sisimula ng reorganization. What about? Hindi itinuloy ni Tanya ang sasabihin. Bigla itong natigilan. Medyo nairita si Michelle. Sa lahat ng ayaw niya ay iyong ibibitin ng kausap ang sinasabi. Yes? Tanong ni Michelle. You were saying? Nagbaba ng tingin si Tanya. Anito, nakakahiya naman, ma'am. It's not my place na mag-suggest kung sino ang dapat mong ilagay sa mataas na pwesto. Well, if you were to be my PA, sagot ni Michelle,
may lisensya kang magpaalala sa akin ng mga bagay na sangkot ang kumpanya. Obvious ang discomfort ni Tanya, pero common naroon na rin lang. Sinabi na rin niya ang nasa isip. Kasi ma'am, anito, naisip ko si si Mr. Rojas. Ang alam ko, gusto niyang mag-work dito. Kumunot ang noo ni Michelle. Natatandaan niya, binanggit nga sa kanya ni Gilbert noon. Ilang araw pagkatapos basahin ang will ni George, naibig nitong magkaroon ng aktibong partisipasyon sa RMI. Pero paano iyong nalaman ni Tanya? Where did you get that idea? Tanong niya sa sekretarya. Ang alam ko kasi ma'am, medyo alanganin si Tanya. Noong nasa abroad ka, bago mamatay si Sir George, pumunta rito sa office si Gilbert. Nag-usap sila ni Sir. Parang yun yata ang pinag-usapan nila. Hindi ko alam yun. Bulalas ni Michelle. Kasi ma'am, katwiran ni Tanya, nangyari na yung aksidente kaya hindi na na-discuss sa'yo ni Sir. How come? Alam mong iyon ang pinag-usapan ng magkapatid. Nagtatakang tanong ni Michelle. Nag-undertime kasi ng araw na yun si Lucci, ma'am. Si Lucci ang secretary ni George. Kaya ako muna ang gumawa ng trabaho niya. Nagpakuha ng merienda si Sir George. At habang nagtitimpla ako ng coffee sa room ni Sir, narinig kong yun ang topic nila. Mahabang paliwanag ni Tanya. Anong sabi ni George kay Gilbert? Tanong ni Michelle. Pag-uusapan niya raw muna ni Sir. Sagot ni Tanya. Kung saan pwedeng ipwesto si Gilbert. Noon may kumatok. Nagkatinginan sina Michelle at Tanya. Walang late appointment ang una. Isa pa, by that time, nakaalis na ang mga empleyado. Tumindig si Tanya para tingnan kung sino ang nasa pinto. Si Gilbert. Hi! Anito kay Tanya bago bumati kay Michelle. Nakakaistorbo ba ako? Sabi ni Michelle. No, not really. Tapos na kaming mag-usap ni Tanya. Napasyal ka. Ma'am, sabi ni Tanya, mauuna na ako sa inyo at maraming salamat. You're welcome, sagot ni Michelle kay Tanya. You deserve it. At tungkol sa huli nating pinag-usapan, pag-iisipan ko ang suggestion mo. Paglabas ni Tanya, sabi ni Gilbert, mukhang may sekreto kayo ng secretary mo. Hindi naman, kaswal ang tono ni Michelle. Ipinaalam ko lang ang tungkol sa kanyang promotion. After next week, siya na ang PA ko. Good for her, sabi ni Gilbert. Napasyal ka? Tanong uli ni Michelle. Gusto sana kitang imbitahing mag-dinner, sagot ni Gilbert. Ang balita ko, kahit lunch break, dito ka sa mesa mo kumakain. So, I thought I'd drop by to treat you to a good meal. I get excellent meals sa bahay mo. Mabilis na sagot ni Michelle. Hindi ako pinababayaan ni Tita Ann. Nahihiya nga ako. May kusinera naman pero lagi niya akong pinagluluto. Para tuloy akong baby. Kahit hindi kayo nakapagpakasal ni Kuya, sagot ni Gilbert. Tunay na pamangkin na rin ang turing sa'yo ng tita ko. So, shall we have dinner together? Sagot ni Michelle, mabilis. I'll take a rain check on that, Gilbert. Gusto kong matulog ng maaga. Bukas ang arraignment ni Edward Santos, 9:00 ng umaga. You want to come? If you want me to, sagot ni Gilbert.
Sasama rin si Tita Ann? Tumango si Michelle. Naghahanda na siya sa pag-alis nang bigla niyang maisip. I'll tell you what, Gilbert. Kung mag-dinner ka na lang ngayon sa bahay mo, then sabay-sabay na tayo bukas sa pagpunta sa court. Doon din ako matutulog? Tanong ni Gilbert. You don't mind? Natawa si Michelle. Aniya, why should I mind? It's your house. Sa'yo yun iniwan ang kuya mo. Nakikitira lang ako. Makikisakay ako sa kotse mo. Is that okay? Tanong ni Gilbert. Nasa talyer yung sakin. Sure, sige. Tena na. Sabi ni Michelle. Paglabas ni Michelle at Gilbert sa office building, hindi nila napansin ang matalim na tinging nakapukol sa kanila buhat sa kabilang bahagi ng lansangan. Si Tanya. Kunway, naghihintay ito ng sasakyan, ngunit ang totoo, ang dalawa ang sadya nitong inabangan. Kanina, kunwari rin ang paglisan nito sa tanggapan. Sinadya niyang huwag ilapat ng husto ang pinto ng private office ni Michelle. Ibig nitong pakinggan ang usapan ng boss at ni Gilbert. Nang marinig ni Tanya ang dinner invitation ng binata kay Michelle, nagselos ito. Ngunit nang sabihin ni Michelle na sa tinutuluyang bahay kumain at matulog si Gilbert, nagngit-ngit lalo ang Tanya sa grabeng selos. Gustong-gusto niyang kalmutin ang mukha ng binata. Double crosser talaga ito kahit kailan. Pagkakain, sumunod si Gilbert kay Michelle sa hardin. Buhat nang tumira sa bahay na iyon, nakaugalian ng dalagang magpahangin kahit sandali lang. Pagkakain o bago matulog. Mas gusto niya ang natural na preskong lamig kaysa lamig na likha ng air conditioner. Bukod doon, palagay ni Michelle ay mas nakapag-iisip siya sa tahimik na sulok na iyon ng bahay ng yumaong nobyo. Ironically, isang tao lang ang lagi niyang iniisip doon. At hindi yun si George, kundi si Edmond. Kahit magtampo sa kanya ang spirit ni George, aamin si Michelle anumang oras na si Edmond ang higit na matimbang sa kanyang puso. Ngunit sa ginawa ng daddy nito sa daddy niya, malabo pa sa dilang malabo ang magkabalikan sila. Ngunit sa pagkakataong iyon, malabo ring maiukol ni Michelle ang mga sandaling iyon upang mapag-isipan si Edmond. Naroon si Gilbert sa tabi niya at imposible namang itaboy niya iyon. Pinili ni Michelle na banggitin dito ang tungkol sa sinabi kanina sa kanya ni Tanya sa opisina. Kahit malamlam ang liwanag sa bahaging iyon ng bakuran, nahalata ng dalaga ang pamumula ng mukha ni Gilbert. Anito, wala akong kaalam-alam na ine-endorse ako sa iyo ni Tanya. I don't think she's actually endorsing you, sabi ni Michelle. For some reason, ayaw niyang maging uneasy ang binata sa binuksan niyang paksa. Ibig ng dalagang maging open si Gilbert para malaman kung interesado nga ito magtrabaho para sa Rainbows. Aniya pa rito, binanggit lang ni Tanya na bago mamatay ang kuya mo, you popped in his office at narinig daw niya ang sinabi mo kay George. Naalala ko rin ang sinabi mo sa akin na gusto mong maging active participant sa business. Remember? Paalala ni Michelle. Nang mag-dinner tayo sa Ortigas Center, binanggit mo rin ibig mong bilhin ang shares sa RMI
ni Tita Ann at ng mag-asawang katiwala sa ancestral house sa Laguna. Makakalimutan ko ba yun? Sagot naman ni Gilbert. You told me then that you and only you have the first option to buy their shares. Iyon ang nasa will ng kuya mo, Gilbert. Hindi galing sa akin ang kondisyong iyon. Anyway, totoo ba ang sinabi ni Tanya? Tanong ni Michelle. Talagang ibig mong magtrabaho para sa RMI? Hindi bilang swelduhang empleyado, nakatawang sagot ni Gilbert. Tumawa rin si Michelle. Aniya, of course not. Bakit ko gagawin yun sa'yo? Baka bumangon sa hukay niya si George at pagalitan ako kapag ginawa ko yun sa bunso niyang kapatid. Patlang. Maya-maya sumulyap si Michelle kay Gilbert. Hinihintay niya kung durugtangan na nito ang kanilang pinag-uusapan. Nang hindi pa rin umimik ang binata pagkalipas ng ilang minuto, si Michelle na ang nagdugtong doon. You have to tell me what you have in mind, Gilbert. Ano ba ang napag-usapan niya noon ni George? Actually, may isinabmit akong project proposal kay Kuya, sagot ni Gilbert. Pwede kong makita iyon? Tanong naman ni Michelle. Nasa file ko yun sa bahay, sa tinitirahan kong kondo, sagot ni Gilbert. Ibibigay ko yun sa'yo as soon as possible. Hindi mo ba pwedeng i-outline yon ngayon sa akin, Gilbert? Tanong ni Michelle. Para at least may idea ako kung ano ang nilalaman ng project proposal mo na iyon. Kahit pa matutulog ka na lang, Michelle, business pa rin ang laman ng conversations mo? Nakatawang tanong ni Gilbert. Napangiti si Michelle. Gusto ko sana, sabi ni Gilbert. Ibang bagay ang pag-usapan natin. Like what? Tanong ni Michelle. Ang tungkol sa inyo ni Edmond. Halimbawa, mabilis na sagot ni Gilbert. Nabura ang ngiti sa mga labi ni Michelle. Aniya, tapos na sa amin ang lahat. Ang sagot ni Gilbert. Obviously, that's not how Edmond feels. Wala na akong pakialam sa feeling niya. Mabilis na sagot ni Michelle. Nang patayin ng daddy niya ang daddy ko. That's it. Makakaya ko bang makalapit man lang ang anak ng tumapos sa buhay ng ama ko? Dahil sa krimen ni Edward Santos? Nagtatakang tanong ni Gilbert. Natapos na rin ang pagmamahal mo sa anak niya? I don't get it. Sasabihin sana ni Michelle ang kausap na wala siyang pakialam kay maunawaan nito o hindi ang kanyang katwiran. Usapin ng kanyang puso ang sangkot at siya, si Gilbert, ay isang outsider sa emosyong nakatahan sa dibdib niya. Pero nagkagatlabi na lang si Michelle. Hindi fair kay Gilbert ang sabihin niya ito ng ganoon. Gusto lang siguro nitong natilihan si Michelle. Tiningnan niya si Gilbert. Ano nga ba, sa loob-loob ng dalaga, ang intensyon nito sa pagtatanong sa kanya yun? May interest pa kaya ito sa kanya hanggang ngayon? Tawag ni Tita Ann buhat sa pintuan ang lumagot sa naglalarong tanong na iyon sa isip ni Michelle. Isinenyas ng matanda na may phone call ang dalaga. Pumasok si Michelle sa bahay. Kinuha ang telepono. Ang abogado niya ang nasa linya. May hatid itong hindi mabuting balita kay Michelle. Hindi tuloy ang arraignment bukas, iha. Anito kay Michelle.
Uminit agad ang ulo ni Michelle. Hindi siya makapapayag na maaantala ang prosecution sa pumatay sa daddy niya. At kung imbento lang ang dahilan ng akusado para madelay ang kaso, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Michelle na umalma sa kausap sa telepono. Idinugtong na agad niyon kung bakit walang magaganap na arraignment kinabukasan. Anang abogado, inatake sa puso si Edward Santos ngayong hapon habang nasa selda. Isinugod iyon sa ospital pero wala na rin nagawa ang mga doktor. Dahil hindi na magagawang usigin sa korte ang dati ni Edmond, wari lalong tumindi ang pait at puot sa puso ni Michelle. Tila lumalabo na magkabalikang muli ang dalawa. Ngunit paano matutuklasan kung mayroon ngang foul play sa pagkamatay ng boyfriend ng dalaga at girlfriend ng binata? Abangan